Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakalaking pasasalamat natin mga kapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na narating natin, naabot natin itong buwan ng Ramadan. Itong ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Alam natin mga kapatid na napakaraming mga kabutihan, napakaraming mga gantimpala, mga biyaya na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito. At alam nating lahat na itong buwan ng Ramadan ay dito ibinaba ang banal na Quran. Madalas natin naririnig ang talata sa banal na Quran na maliwanag sa ating lahat na kung saan ay ang Quran ay ibinaba dito sa buwan ng Ramadan bilang patnubay sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ." Ayon sa kahulugan ng talatang ito, ang buwan ng Ramadan, itong Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, na dito ibinaba ang Quran, ang banal na Quran na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan linnas, bilang patnubay sa sangkatauhan, wa bayyinatin minal huda wal furqan, at maliwanag na patnubay mula sa patnubay at isang pamantayan sa pagitan ng katotohanan at hindi katotohanan. Isang pamantayan sa pagitan ng tama at hindi tama. Ang banal na Quran, anuman ang mga isyu, anuman ang mga pangyayari ay dito natin makikita sa banal na Quran. Lalong-lalo na anuman ang mga solusyon ay dito natin makikita sa banal na Quran. Kaya mga kapatid, sa mga araw na ito ay napakalaking pagkakataon para sa ating lahat na basahin natin ang banal na Quran. Wag na natin ipangangatuwiran na kasi hindi ako marunong bumasa ng Quran. Ilang taon na paulit-ulit natin sinasabi na kinakailangan natin matutunan paano natin babasahin ang Quran. At nandito yung mga ustaz natin, mga ulama natin, na sila ay nagtuturo. Handa nilang ibigay ang kanilang oras, saan man tayo, kahit sa pamagitan ng online, para mabasa lamang natin ang banal na Quran. Kung hindi man natin nababasa ang banal na Quran, hanggang ngayon ay kasalanan natin yun. Subalit huwag natin hintayin na dumating sa atin ang kamatayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nababasa ang banal na Quran. Kinakailangan natin matutunan mga kapatid na nananampalataya sa Allah kasi ang buwan ng Ramadan ay tinawag ito na buwan ng Quran. Tinawag na buwan ng Quran. Isa sa talata mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Allah, "Ya ayyuhan الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين." Napakaliwanag ang talatang ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah na tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sangkatauhan. Ya ayyuhan nas, usang katauhan. Lahat tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Katiyakan na dumating sa inyo ang maw'izah. Ang ibig sabihin ng maw'izah ay isang magandang payo, makatuwirang aral. Pag tiningnan natin sa tafsir, ay ang maw'izah ito ay ang banal na Quran. Ang banal na Quran at ang mga talata sa banal na Quran o ang mga nilalaman ng banal na Quran na sinabi ng Allah,
qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Dumating sa inyo ang banal na Quran mula sa inyong Panginoon, mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shifaa'un lima fis sudur, at bilang lunas dito sa mga dibdib, sa anumang mga sakit ng mga dibdib. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sinabi dito na mawa'iza, napakagandang aral, napakagandang payo. Kasi makikita natin dito lahat mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Lahat na ng mga pangyayari sa ating buhay, makikita natin dito. Ano man ang mga hinahanap natin. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Na dumating sa inyo ang mawa'iza, ang payo, ang aral, napakaganda, ang banal na Quran, ang mga talata ng banal na Quran, ang lahat ng mga nilalaman nito. Makikita natin dito sa banal na Quran, ano man ang pangyayari sa ating buhay, ito ay pamantayan ng ating pamumuhay, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Wa shifaa'un lima fis sudur, at lunas o kaya ay gamot sa anumang mga sakit ng puso. Ano itong mga sakit ng puso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Kasama na dito yung pag-alinlangan, kasama na dito yung kamangmangan, kasama na dito yung shirk, yung pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kasama na ang mga iba't ibang mga klaseng sakit ng puso ng tao. Ano itong mga iba't ibang klaseng sakit ng puso ng tao na lagi natin nababanggit, lagi natin naririnig? Itong mga sakit ng puso ng tao, pagkahilig sa posisyon, kabilang dito yung mga sakit ng puso, yung pagmamalaki, pagmamataas, pagkamainggitin, o ano mang talagang alam natin na naipaliwanag ng mga pantas na iba't ibang mga uri ng mga sakit ng puso, na kapag ka masaya ang iyong kapwa ay hindi ka masaya. Isa rin yan sa sakit ng puso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Pero pag pinanghawakan natin ang banal na Quran, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, magagamot itong sakit ng mga puso natin, mga kapatid. Walang sino man sa atin na walang sakit ang kanyang puso. Ang pagkakaiba nga lang ay ang iba ay masyadong malala na ang kanilang sakit sa kanilang puso. At ang iba naman ay mayroong kakayahan na para labanan itong mga sakit ng kanilang mga puso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Pero ano itong kakayahan? Dito sa banal na Quran, itong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sinabi na ng Allah, wa shifaa'un lima fis sudur, at bilang gamot, bilang lunas sa anumang mga sakit ng mga puso. Ibig sabihin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kalimutan na natin ang lahat. Huwag lang itong pagbasa natin ng banal na Quran. Huwag lang yung pagbasa natin ng banal na Quran. Ano man ang mga natapos natin na mga kurso, huwag nating maliitin yung pagbabasa ng Quran. Huwag nating mamaliitin. At huwag natin ipagkakatiwala. Walang problema kung hindi ako marunong magbasa ng Quran. Nandyan din naman yung mga ulama, nandyan din naman yung mga ustad, nandyan yung mga duat, mga nangangaral, mga nagtuturo. At least yung anak ko ay magaling magbasa ng Quran. Hindi, mga kapatid. Individual para sa ating lahat. Kinakailangan natin na mabasa ng tama ang banal na Quran, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Itong buwan ng Ramadan ay tinawag na, ibig sabihin ay buwan ng Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Isang patnubay at isang awa o kaya ay habag para sa mga taong mga mananampalataya. Tingnan ninyo, kanina ang una ay tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sangkatauhan. Pero pagdating dito sa huli, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, para sa mga taong mananampalataya. Kasi magkaiba na yung mga taong hindi mananampalataya at saka yung mga taong ibig sabihin ay mananampalataya doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung mga taong mananampalataya, sila yung makikinabang. At yung mga taong hindi mananampalataya, hindi nila pakikinabangan. Wala silang makuhang anumang pakinabang. Sa isa pang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
Alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Tingnan ninyo mga kapatid, inna hadzal Qur'an, katotohanan na ang Qur'an na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Qur'an na ito, yahdi lillati hiya aqwam, na nagbibigay ng patnubay tungo sa pinakamabuti, tungo sa pinakamatuwid, pinakamainam. Wa yuwassirul mu'minin, at pinakamagandang balita. Nagbibigay ng pinakamagandang balita para sa mga taong mananampalataya. Hindi na binanggit dito ay sangkatauhan sa lahat ng mga tao. Para sa mga taong mga mananampalataya. Wa yubasyirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat, na silang mga mananampalataya ay gumagawa ng mga kabutihan. Mayroong mananampalataya sa Allah, naniniwala sa kaisa ng Allah, naniniwala sa anim na haligi ng pananampalataya, pero hindi naman gumagawa ng ibig sabihin ay mga kabutihan. Hindi lamang tinutukoy ng mga kabutihan yung pagdarasal, which is pumasok na dito yung pagdarasal, pagayon, lahat ng 5 haligi ng Islam, pumasok na dito, pero kasama din dito yung mga kabutihan. Kabutihan para sa iyong sarili, kabutihan para sa iyong pamilya, kabutihan, maghahangad ka ng kabutihan para sa mga tao. Maghahangad ka ng kabutihan para sa mga tao. Hindi yung sarili mo lamang ang gusto mong i-develop. Gusto mong mag-improve ang sarili mo lamang. Hindi. Kailangan maghangad ka rin ng kabutihan para sa iyong kapwa na mga mananampalataya o kayo mga Muslim. Annalahum ajran kabira, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na mapa sa kanila, para sa kanila ang pinakamalaking, ibig sabihin ay gantimpala, ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamalaking gantimpala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, pati ang mga jin ay talagang nakinig sila. Nakinig sila sa pagbabasa ng Quran. Nakinig sila, nag-declare sila na sila ay nakikinig sa pagbabasa ng Quran. At tingnan ninyo, yung mga ibang mga pulong ng mga jin, nakikinig sila sa pagbabasa ng Quran. Pero tanungin natin ang ating mga sarili. Ngayong buwan ng Ramadan, ano ba ang pinakikinggan natin? Binigyan ba natin, nilaan ba natin ang mga oras na tayo ay makinig ng mga talata sa banal na Quran? Kung hindi tayo nakakabasa ng banal na Quran, ay daanin natin ito sa pakikinig. Umpisa natin sa Suratul Fatiha, pakinggan natin hanggang sa matapos ang Ramadan ay natapos natin mapakinggan yung mga talata, yung banal na Quran. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nakakalungkot, hindi pa tayo nagbabasa ng Quran, hindi pa tayo marunong magbasa ng Quran, hindi pa tayo nakikinig ng pagbabasa ng Quran. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung ano-ano pang ating mga pinakikinggan, kung ano-ano pang ating pinapanood. Tandaan natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang buwan ng Ramadan ay buwan ng banal na Quran. Ilaan natin ang ating mga oras sa mga araw na ito sa buwan ng Ramadan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.